Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Maraming alaala ang iniwan ng ating kabataan, lalo na yung mga batang lumaki noong wala pang internet, hindi pa uso ang cellphone, wala pang Facebook at simple lamang lahat ng bagay. Sa ngayon, may tuturing na alaala na lamang ang mga ito at hindi na maibabalik sa dati. Pero may mga bagay na nagpapaalala pa rin sa atin ng ating masayang kahapon at paminsan-minsan na sumisilip sa kasalukuyan upang paalalahanan tayo kung gaano lang kasimple ang mamuhay noong unang panahon. At isa na nga sa mga maituturing na trademark ng mga batang 90s ay ang tsinelas na ito. Alam kong marami pa din sa atin ang pamilyar sa tsinelas na ito hanggang sa ngayon at marahil ay isa ito sa mga hindi natin malilimutang bagay noon na hanggang sa ngayon alam nating hindi na lamang pansapin sa paa ang gamit nito. Kung naaalala nyo pa ang larong tumbang preso, ang Rambo ay napakabisang gamit na tsinelas na talaga namang makapagpapatalsik sa lata at minsan ay sumusugat sa paa ng mga tatamaan nito. Madalas ay ginagawa din itong pangkalso ng mga sasakyan dahil sa tigas ng pagkakagawa nito. Sa katunayan, dahil sa tigas nito, ginagawa din itong pamukpok ng pako. Hindi din masyadong mababasa ang iyong mga paa tuwing umuulan dahil makapal ang Rambo at nakakadagdag ng height para sa mga batang nais na tumangkad instantly. At ang pinaka-the best na alaala sa tsinelas na ito, alam kong pinaka-natatandaan din ng ating mga nanay at tatay, ay ang ginagawa itong panghataw sa kanilang mga anak noon. Sa tigas nito, tiyak na titiklop kahit pa ang pinakapasaway na bata sa Pilipinas noon. Kung hindi nabutan ng palo ni nanay o ni tatay ay siguradong lilipad ito papunta sa iyo at kapag tinamaan ka ay siguradong magsisisi ka. Matigas, makapal, makulay, yung tipong sira na ang mga paa mo pero ang tsinelas mo hindi pa. May kamahalan noon pero sulit na sulit naman ang Rambo. Paboritong binibili ng mga nanay sa mga anak nilang pasaway na ang presyo noon ay mihahalin tulad na din sa mga presyo ng dekalidad na tsinelas ngayon dahil sa tibay. Pero bakit nga ba hindi na uso ang Rambo ngayon? Ang Rambo ay unang sumikat at nauso nung bago pa man pumasok ang dekada 90 pero mas pumatok ito noong mga 90s dahil mas maraming mga Pinoy noon ang tumangkilik dito. Pinaniniwalaan na ang pangalan nitong Rambo ay mula sa sikat noon na American action movie na Rambo First Blood noong taong 1982. Marami noon ang tumangkilik sa palabas na ito dahil sa maangas, matapang at astig na katauhan ng bida nito na si John Rambo. Marahil ay doon nila inihalin tulad ang tigas at tibay ng kalidad ng tsinelas na Rambo. Pinagbidahan ng naturang pelikula noon ang batikang action star ng Hollywood na si Sylvester Stallone. Ang probinsya ng Laguna ang pangunahing gumagawa ng tsinelas na Rambo bilang ang probinsya ding ito ang itinuturing na tsinelas capital ng Pilipinas kaya naman maituturing na ang Rambo ay 100% gawang Pinoy. Mas pinipili ng maraming magulang noon ang Rambo dahil sa matibay ito at matagal nang magagamit ng kanilang mga anak. Sabi ko nga kanina, sira na ang mga paa mo pero ang Rambo buong buo pa. Talaga namang sulit kung ito ang magiging tsinelas mo noon. Pangmatagalan at pangmalakasan bago pa dumating ang Duralite. Naging patok ang Rambo hindi na lamang sa Pilipinas kundi maging sa abroad. Marami kasi sa mga OFW natin na umuwi sa Pilipinas noon ang nagdadala nito abroad kaya nakakarating din ito hanggang sa ibang bansa. Dahil sa pagbabago ng panahon, marami na din ang mga lumalabas na iba't ibang klase ng tsinelas mula nang pumasok ang modernong teknolohiya. Gaya ng ibang pangkaraniwang bagay na ginagamit sa araw-araw ng mga Pinoy, isang tsinelas na nagbago na din kahit pa ang mga klase nito. Marami din kasi noon ang nagrereklamo na masakit daw sa paa ang Rambo dahil sa matigas ito at nakakagasgas ang mga dahon nito sa paa. Kaya naman ang hinahanap ng mga Pinoy ay yung komportable at masarap suotin. Doon ay naglabasan ng iba't ibang klase ng mga tsinelas sa merkado na mas tinangkilik ng mga mamimiling Pilipino. Hanggang sa nawala na sa sistema ang Rambo at tuluyan na itong kinalimutan ng mga Pinoy. Sa ngayon kasi,
makakabili ka ng dekalidad na tsinelas na hindi masakit sa paa at sa bulsa. Kung noon ang presyo ng isang Rambo ay nasa mahigit 100 piso lamang, ngayon ay napakamahal na din ito. May ilan pa din naman na gumagamit ng Rambo hanggang sa ngayon pero hindi na kagaya ng dati na isa ito sa may tuturing na staple ng mga kabataang Pinoy. May isang kwento nga noon sa isang piyestahan na kung saan napakarami na ng mga nakikikain at halos nauubos na ang ulam at dahil wala nang maisip na maaaring ipakain sa kanilang mga bisita, dala na din ang pagtitipid at pagkamadiskarte ng mga Pinoy. Ginayat at hiniwa ng maliliit ang isang pares ng lumang Rambo tsaka ito inihalo sa kumukulong dinuguan. Hindi na nga naman ito mahalata lalo na ng mga gutom na bisita at akalain nilang karne ito. Sakto din ang kulay ng Rambo na maitim sa mga karning inilalahok sa dinuguan. Yun nga lang, parang kumakain ng bubblegum ang mga bisita dahil sa sobrang kunat nito. Ang iba, hindi nalang umulit ng pagkain dahil napagod na lang kakanguya. Habang ang iba naman, agad na nabusog dahil sa dami ng kanilang nakain ng kanin habang ang kanilang ulam ay matagal na maubos. Ikaw Paps, anong kwentong Rambo mo? Mabilis ang tanaw sa ating kasaysayan. Paano nga ba nagsimula ang pagsusot ng tsinelas sa Pilipinas? Noong pre-kolonyal, ang mga Pilipino ay mga nakapaa lamang. Noong 1500s, ang mga maharlikang Pilipino ay pinalamutian ang kanilang mga sarili ng magagarang kasuotan, gaya ng mga sutla na may ginupit na ginto, mga gintong suklay at mga makapal na gintong tanikala sa kanilang leeg. Ngunit maliwanag na ang kulang ay ang anumang bagay na magsasapin sa kanilang mga paa. Ang tsinelas ay isang dayuhang konsepto sa mga Pilipino sa panahon ng pre-kolonyal. Gayunpaman, ang pakikipagkalakalan at pag-aasawa sa mga dayuhan ay bunga ng pagsasama-sama ng mga kultura. Ang tsinelas na kinikilala natin ngayon ay ipinakilala sa mga Pilipino ng mga Hapones higit sa 400 taon na ang nakakalipas. Matagal bago natagpo ang muli ng mga Espanyol ang Pilipinas samantalang ang mga Hapones ay nakisalamuha sa mga Pilipino noon pang ika-15 siglo. Noong 1600, umabot sa 3,000 ang populasyon ng mga Hapones sa Maynila. Ang mga pamayanan ng Hapon ay itinatag din sa Ilocos, Davao at ilang bahagi ng Bisaya. Bagaman ang salitang Hapon para sa tsinelas ay zori, tinawag ng mga Pilipino ang tsinelas na nagmula sa salitang Espanyol na tsinelas. Ang zori ay kinikilala bilang pinakaunang tsinelas, ang orihinal na flip-flop. Ito ay isa sa maraming uri ng pang-araw-araw na sandalyas na isinusuot ng mga Hapones. Ang mga Hapon ay nagsusuot ng iba't ibang uri ng tsinelas depende sa panahon. Sa tag-init, kapag ang lupa ay tuyo, ang mga Hapon ay gumagamit ng isang pangkaraniwang bigas na dayaming uri ng zori. Sa Pilipinas, ginamit ang Manila hemp o hibla ng abaka upang maitayo ang tsinelas. Ang iba pang mga uri ng tsinelas ng mga Hapon ay may mga kahoy na soles na marahil ay naka-impluensya sa disenyo ng bakya ng Pilipinas. Sa tag-ulan, ang mga Hapon ay nagsusuot ng isa pang uri ng tsinelas na tinatawag na geta. Ito ay mga sandalyas na gawa sa kahoy na may patag na soles at 2 pakong kahoy sa base para sa taas. Pinipigilan ng mga pakong kahoy ang mga paa mula sa maputik sa mga lusak ng ulan. Bago pa man nakolonya ng mga Espanyol ang kapuluan, ang mga pre-kolonyal na Pilipino ay itinakda ang halaga ng pananamit bilang isang simbolo ng katayuan. Sa mga panahong iyon, ang mga kasapi lamang na maharlika ang nakasuot ng pulang damit na gawa sa koton o seda. Ang ordinaryong katutubong nagsusuot ng mga walang kinikilingan na kulay at pinalamutian ng mas kaunting mga burloloy. Nang sakupin ng mga Espanyol ang Maynila at nagtagumpay na nasakop ang kapuluan noong ika-16 na siglo, hindi nila pinayagan ang paggamit ng etniko na damit at ipinakilala ang kasuotan sa kunluranin sa anyo ng pantalon at kamiseta, kasama ng paggamit ng sapatos o zapatos. Nang maglaon, ang mga tsinelas at sapatos ay naging mga simbolo na pinaghiwalay ang mga miyembro ng lipunang Pilipino sa iba't ibang mga klase sa lipunan. Ayon sa Yuchengco Museum, ang bakya o sandalyas na gawa sa kahoy ay tinuturing na mura na naaangkop sa mahirap na karamihan. Ang tsinelas ay katanggap-tanggap para sa panggitnang uri habang ang sapatos o zapatos ay isang pamantayan para sa mga insulares, peninsulares at ilang edukadong mga mestisong Espanyol. Ang mga walang tsinelas o sapatos ay madalas na nasa mababang antas ng lipunan.
Nang mapalawak ng Hapon ang kanilang imperyo sa Timog Silangang Asya noong dekada 40, ang buong rehiyon ay naging sentro ng malawakan na produksyon ng mga hilaw na materyales na kinakailangan sa hukbo. Ang ilan sa mga hilaw na materyales ay ang goma at kung ano-ano pa. Noong 1945, matapos matalo ang mga Hapon sa Allied Forces, nag-iwan ito ng maraming goma. Nang panahong iyon, ang goma ay madalas na ginagamit sa pangsandatahan. Upang makabawi sa mga nawala at muling maitayo ang bansang Hapon, pinagkakitaan nila ang labis-labis na goma. Isa sa naging solusyon ng mga Hapon ay ang maimbento nila ang tsinelas na yari sa goma. Upang makabawi ang Hapon sa kanilang napinsala sa buong mundo, binenta nila sa murang halaga ang gomang Zori. Noong 1950, halos lahat ng kabahayan sa Estados Unidos ay mayroong pares ng tsinelas na yari sa goma.